Pakinggan natin itong ano na to. Itong balitang ito, putang ina kung gaano kademonyo itong mga hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Oh, kung si Pangulong, kung si First Lady, habang bumabaha, lagpas tao, sinasabi na stay dry, ito namang kanyang asawa, putang ina niyan, wala ring patid sa pagsisinungaling. Oo. Wala, maganda daw Pilipinas. Ang ayos-ayos daw ng Pilipinas, masarap ang buhay sa Pilipinas. Walang binaha. Wala, mga bossing. O, pakinggan ninyo ang na to, statement ng presidente nating tulog. Mas madalas tulog kaysa gising. Here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Gago, di ba? Kung dati daw 2 stories, ngayon hanggang tuhod na lang. Gago. Tangin ang pinagsasasabi mo. Paano hanggang tuhod? Bibigyan kita ng isang balita, Bongbong, putang ina mo, napakasinungaling mo talaga. O, bibigyan kita ng isang balita. Wait lang O, ito papakita ko sa inyo. Itong balitang ito. Patay ang isang lalaki matapos atakihin sa puso at mahulog sa baha sa Caloocan. Saksi, si Jonathan Andal. Meron kay Dardo rescue. Baka. Dali. O, isang lalaki patay matapos atakihin sa puso at mahulog sa baha. Gaano kataas yung baha? Gantuhod. Isinakay sa upuan para ma-rescue sa baha ang isang lalaking natagpuan nilang nakalubog sa tubig na walang malay. Sa bigat ng biktima na tila pinasok nila ng tubig ang katawan, 10 lalaki na ang nagtulong-tulong magbuhat. Pero pahirapan ng rescue. Ayan nakita nyo? Hanggang tuhod ba yung gambewang yan? Normal lang ito Oo, dyan sa Maynila hanggang 2nd floor. Sa Quezon City, puta, rumaragasa. Sa Cavite, ganun din. Sa Bulacan, ganun din. Tapos sasabihin niya, hanggang tuhod. Lagpas tuhod dyan, boss. Putang ina ka. Isang video lang to. Pag tinignan nyo yung marami pang mga videos, puta, grabe ang baha. O ito kasi may namatay. O sino may kasalanan yan? Yung crispy pata? Ganon? O. Sa lubong sa rumaragasang baha ang direksyon. Hanggang tuhod. May hanggang tuhod bang gambewang? Asan tuhod mo na sa bewang? Sabi ko nga sa inyo, sinasabi niya hanggang tuhod na higante. Tila palabas. Pagdating ng rescue boat ng Barangay 32 Caloocan, inilipat na ang biktima. Inabot pa ng kalahating. Sinong nagtutulong-tulong para sagipin ito? Yung EDCA site? Wala. Walang EDCA site, mga bossing. Wala kang nakitang kano na tumutulong dito. Meron tumulong na mga taga-gobyerno? Wala. Sino nagtulong-tulong? Yung magkakapitbahay. Imbis na iligtas namin yung mga sarili namin, nagliligtas pa kami ng ibang tao. Para lang kahit papaano maisalba namin yung buhay ng mamang ito. Isinakay sa bangka, At gaano katagal bago nila naidala sa ospital? Oras bago ito nakarating sa ospital. Kalahating oras bago nakarating sa ospital. Puta, dati ang ambulansya nasa lupa. Ngayon, puta, yung ambulansya, sila na yung driver, nasa bangka. Hindi kayo nahihiya niyan, Bongbong? Habang putang ina niya, sisinungaling kayo sa maraming tao, nakikita ng mga Pilipino yung mga ganitong balita, social media. Wala kayong Facebook? Mga hayop kayo? Pero hindi na siya umabot ng buhay. Nasaan yung 911 ni Torre? Sabi ni Torre, pag tumawag ka 911, 5 minutes lang daw, may responde na. Kaya wala rumisponde, sila nagrespondihan. Ganito kawawa mga Pilipino, kami nagbabayanihan. Kami nagtutulungan, may tulong sa gobyerno, wala. Tangina, asarin ka pa, stay dry, stay safe. Birthday ko na. Birthday ko ngayon, kaya magre-relax ako. No stress, no stress. Diba? I-reiterate mo pa na no stress. Habang yung mga kababayan mo nalulunod sa baha, no stress. Ang ina nyo. Mga iroy kayo. Mga yawa kayo. Ayan ang nangyayari sa atin, patay. Tapos sasabihin ni Bongbong, yung ba hanggang tuhod? Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kita mo yung mga nasa likod niya habang nagsisinong. Ito kasi ang problema kay Bongbong Marcos Mabait man si Bongbong, naniniwala ako dun. Sobrang bait nga ni Bongbong, antanga na Mandakin mo, sasabihin ng mga kasamahan niya, itong mga nasa likod niya na mga gunggong. Sir, okay tayo. Huwag ka mag-alala. Okay. Kumusta Pilipinas? May bagyo? Okay tayo, boss. Safe ang mga tao. Wala namatay. Mabilis mo mawala yung baha. Bumaha ngayon. Pag hinto ng ulan, 1 minute lang, ubos na. Wala na. Ang bilis. At saka, sir, dati, hanggang
hanggang bubong. Ngayon, hanggang tuhod na lang. Ang bilis. Talaga? Oo. Ayos, boss. Ayos. Tanga yan. Walang due diligence yan. O sige, sure ka ha? Sure kayo? Okay, wala tayong problema ha? Wala po sir, maganda Pilipinas. Mas mayaman tayo kaysa Singapore. Totoo ba? Oo, ano ka ba? Okay, sige. Pupunta siya sa mic, magsasalita siya. Kaya hindi nahihiya to eh. Finifeed siya ng wrong information. Pero dahil bobo siya, maniniwala siya sa information na yun, wala na siyang due diligence. Bukas ka lang ng Facebook, bongbong, putang ina makikita mo dun. Ang dami nagre-reklamo, baha sa amin, baha sa amin, baha sa amin. Tapos sasabihin mo na yun, dati hanggang bubong, hanggang tuhod na lang. Tapos, ang kagandahan nito, mabilis nawawala yung baha. Hindi katulad dati. Dati, ilang araw, bago mawala. Ngayon, saglit lang, wala na. We are doing a good job. Gago, di ba? Ang inang ganito katanga ito. Ako naniniwala talaga ako sa sobrang bobo ni Bongbong ha. Kasi tinawag siya ni Christian Esguerra na tanga. Galit na galit yung mga vlogger niya. Ni Bongbong eh. Sabi ko nga, napakalinyen pa nga ni Christian Esguerra. Tinawag lang to na tanga. Ang tawag ko rito, inutil eh. Sa sobrang inutil nito, tamad at bobo nito, kung ano yung sabihin sa kanya, finifeed siya ng wrong information dahil nga bobo siya. Ito si Vince Dizon, itong mga nasa likod niya, binibigyan siya ng mga, sir, okay tayo sir. Wala tayong problema, maganda, ayos ang lagay natin, huwag kayong mag-alala. Yun din ang sasabihin niya sa tao, pero kaya nagagalit yung tao sa kanya, nagugulat siya. Maganda naman ang Pilipinas, sabi niyo, bakit negative 27 ako? Kaya negative 27 ka sa kabila ng sa pagkakaalam mo maayos ang Pilipinas. Tamad ka kasi. Hindi mo chine-check, di ka bumababa sa mga tao, tamad ka. Di ba nahalata, nagpunta ka ng Cebu, walang sumalubong sa'yo? Nagpunta ka ng Davao, kahit isa, walang umano sa'yo? Putsang ina, walang sumalubong sa'yo, pinagmumumura ka pa. Si Claire Castro, nagpunta kayo ng Canada, layo na nun, Canada, nakarating pa rin yung katarantaduhan nyo, pinagmumumura kayo doon. Di ka nahihiya niyan? Gumising ka, Bongbong. Gumising ka, pag binigyan ka ng report, yung papel na hawak mo, putang ina, huwag kang maniwala basta-basta dyan. Huwag ka maniwala basta-basta dyan. Lumabas ka sa sarili mo, ikaw mismo mag-imbestiga sa sarili mo, alamin mo, chino-joke time ka ba ng mga tao mo? Kasi gino-joke time ka, Bongbong, mantakin mo, hindi ka nahihiya na magsabi ng ganyan habang nalulunod yung mga tao sa baha. Kasi nga, tamad ka. Tamad ka. Wala kang effort na ginagawa to counter-check or to at least check kung tama ba yung data na binibigay sa'yo. Ganyan ang mga bobo eh. Ganyan yung mga bobo. Hindi na nag-i-effort yan. Mabilis magtiwala ang mga bobo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi mo siya maloloko. Pag binigyan ni Bongo ng papel si Pangulong Duterte, kahit 2 dangkal daw yun, babasahin ni Pangulo isa-isa yun. Ganun yun. At saka pag sinabi nung tao niya na, okay, katulad si Terry Ridon, tao ni Pangulong Duterte nun. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Putang ina ka, pasyal ka ng pasyal. Ilang buwan ka pa lang, pasyal ka na ng pasyal, putya, tanggal ka. Ganun si Pangulong Duterte noon, talagang siya mismo ang umaalam kung totoo ba tong data na to, totoo ba tong datos na to, dinoloko nyo lang ako. Ito si Bongbong, engot to, kaya ganyan, nabobola siya ng mga tao niya. Kung dati, mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha. Ngayon, wala pang isang araw, wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time... Pwede naman kasi ganun eh. Sabihin mo, Bongbong, di ba? Sobrang dami talaga ng tubig. May mga flood control mitigation plan man tayo, pero talagang kailangan talaga nating i-improve. Kasi sa climate change, sobra-sobra na talaga yung ulan pagka umulan dito sa atin. Yun ang problema natin. So, kailangan talaga may gawin tayong paraan. Pero yung parang ipagmalaki mo na, sobrang dami. Yung gina-justify mo yung dami ng tubig dahil ang dami nung yung taas ng baha dahil ang dami ng tubig. Naintindihan man namin yun, hindi naman kami nalulungkot kung bumaba. Sa totoo lang, matagal lang bumaba sa Pilipinas. Kaya lang kasi, okay man lang sa amin na bumaha. Okay man lang sa amin na hindi kinaya nung flood control project yung baha. Sumobra talaga dami ng tubig na bumuhos. Maintindihan namin yun eh. Pero yung putang ina, alam namin, ninanakaw nyo yung pera. Tapos binabaha kami ng ganito. Kahit magbaba lang yung baha, magagalit kami. Bakit? Kasi putang ina, alam namin na ninanakaw nyo yung pera na para sa baha. Kaya kami binabaha dahil sa pagnanakaw nyo. Yun ang punto dito. Hindi naman dahil madaming tumulong tubig, hindi kinaya nung malaking flood control natin. Yung dam, nag-release ng tubig dahil puno na. Naintindihan naman ng taong bayan yan. Noon pa naman namin nararanasan yan. Hindi naman ngayon lang nagbaha sa Pilipinas. Noon nagbabaha na. Pero noon kasi, alam namin hindi ninanakaw yung pera. Putya ngayon, alam namin ninanakaw nyo yung pera eh. Kaya, konting baha lang, gigil na talaga kami. So sabihin nyo na lang. Sabihin nyo na lang siguro na sobrang dami ng tubig, pasensya na. Hindi natin yun makokontrol. So focus tayo dun sa kaya nating kontrolin. Na yung mga kababayan natin ay mabigyan natin ng tulong, tapos
siguro in the future kailangan na nating mas kung yung mga flood control plans natin ganito na, siguro mas kailangan nating i-expand kasi nga iba na ang panahon ngayon. Yung ulan ngayon, grabe na. Hindi natin nararanasan yung ganito katinding ulan noon, pero siguro nga dahil sa climate change, kaya siguro ganito nangyayari sa atin, bla bla bla. So ngayon, ang gagawin natin, i-improve natin. Rest assured na sa mga susunod na may mga ganito, hindi man natin mapigilan, at least hindi na ganun ka-damaging yung baha. Di ba? Dapat ganun, bongbong. Hindi yung putyang ina niyan, parang ang ganda-ganda ng mga proyekto nyo, ang ganda-ganda na nangyayari sa Pilipinas, parang wala tayong kaproblema. Hayop kayo. Within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. A little bit like the new normal. So parang sinasabi niya, masanay na kayo. Masanay na kayo. Mangyayari ulit to. Di ba? Kung ako presidente, sasabihin ko, gagawin kong lahat ng aking makakaya para hindi na mangyari ito. Gagawa pa kami ng mas marami pang mga plano para talagang yung tubig, mabilis mawala. Bahain man tayo, talagang hindi na ganun ka-damaging. Wala namang bansa ang kayang pigilan ang force of nature. Wala. Kahit America, first world country, hindi nila kayang pigilan yung Mother Nature. Pagka yan ang talagang gumante, hindi nila mapipigilan yan. Pero gagawin natin ang lahat ng paraan para hindi tayo masyadong maapektuhan. Nakikita natin, may mga studies na lately, ganito kalakas bumuhos ang ulan. Anong naging problema natin? Na-overwhelm yung mga flood control natin. So, mas lalakihan natin yung mga flood control. Yung mga tao sa mga low-lying areas, ililikas na natin. Gagawa tayo ng pabahay para hindi na sila dun tumira at hindi na sila maapektuhan ng mga baha. Ganun ang gagawin natin. O kailangan tayo mag-adjust, hindi yung bagyo mag-a-adjust sa atin. Dapat ganun Ang inang presidente to, bobo. Kita natin na maganda naman na naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga Maganda yung mga epekto. Magsasalita ka na maganda yung epekto sa panahon na kasagsagan ng panahon na naghihirap yung mga kababayan mo. Magandang epekto. Baka maganda epekto ng binabatak mo. Baka maganda epekto ng kung ano man ang sinisinghot at iniinom ninyo. Ganda items. Pero po siya yung tao, ganyan, may namamatay, tapos sasabihin mo maganda epekto. Tarantado talaga, sinungaling. Putang ina, kaya pala si Claire Castro, hindi niya pa tinatanggal hanggang ngayon. Pareha sila sinungaling. drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo. Ay pinalitan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ang pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin. We have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi minsan Risa Aquino, salamat sa'yo sa iyong tulong sa channel natin. Mabuhay ka. hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon, napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. Patuloy pa rin mga bossing, patuloy pa rin ang ating pagnanakaw, patuloy pa rin ang ating pangungurakot, patuloy pa rin ang ating pangungulimbat. Sa pera ng taong bayan, hindi po tayo humihinto. Saklap. Ang sakit. Ang sakit, besh. Oo, hindi sila humihinto, patuloy pa rin. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have 4,700 barangay, puta, isang ka makakita, okay tayo, tinamaan 4,700 na barangay. Libo-libong pamilya, tinamaan, okay tayo. Ano sinasabi niya okay tayo. Pero nire-report niya rito, 4,000 na barangay. Ganito karaming pamilya, okay tayo. Okay. Gago, di ba? unfortunately already 27 casualties and 27 casualties, okay tayo. May 27 namatay, at least hindi 28, 27 lang. Okay tayo. 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, what we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan pa. Sis, ulul! Si Inday Sara gumawa niyan. Tanginan to si Bongbong, napakasinungaling credit grabber talagang puta. Ang Davao City, meron silang flood control plan. Alam yung ginawa ng Davao City? Nag-invite sila ng mga engineers dyan sa The Netherlands. Kasi ang The Netherlands, mga bossing, geographically, swamp yan. Swamp ang Netherlands. Mas mababa ang Netherlands sa dagat.
Below sea level ang Netherlands, mga bossing. So, kapag ka high tide, kapag ka umulan, lulubog talaga yan. Dating swamp yan as in, lubog yan sa tubig, yung lugar na yan. Pero ang ginawa ng mga magagaling na engineers sa Netherlands, gumawa sila ng napakaraming mga water gate, ganyan, oo, tapos mga spillway, floodway, Rizalin, Calderon. Rizalin, Siran, Calderon, mabuhay. Good morning, boss. Di pang kape, malamig na panahon. Oo nga, lamig. Oo, mga Netherlands, ang galing ng engineering nila kasi galing ako Netherlands eh. Nagpunta ako The Hague, Rotterdam, Amsterdam. Nagpunta ako doon. Ang lalaki ng kanilang mga daanan ng tubig doon. Kapag kaumulan, mayroon silang mga gate na sumasara na ganyan. Mapipigilan yung pagpasok ng tubig. Tapos pag may tubig, ibubuksan naman nila, ibubomba nila yung tubig palabas ng dagat. Basta napakaganda ng engineering plan, flood control. Alam mo niyo sa Netherlands, kaya magugulat kayo yung nilalakaran niyo doon, mga brick road. Tapos yung ano doon, yung 'di ba yung ang tawag nila sidewalk. Yung sidewalk sa atin diretso, 'di ba? Yung sidewalk nila medyo nakatabingi na ganyan. Para pag umulan, lahat ng tubig pupunta doon sa maliit na kanal, papunta doon sa kung saan man dapat pumunta ang tubig ulan. Ganon dyan sa Netherlands. Dito sa BGC, meron silang napakalaking dyan, parang imbakan ng tubig dyan. Kaya walang baha sa BGC. Hinihigop, nilalagay doon sa isang malaking imbakan ng tubig. Tapos, yun yung mga pinandidilig nila sa mga halaman dyan sa BGC. Ganyan, panlinis ng kalsada. Ganyan, oo, may proyekto na ganyan. Ganyan kagagaling mga Cayetano. Tapos ngayon, putsang ina niyan. Sinasabi niya na may mga pinapunta silang mga taga-Netherlands. Gago, sila Inday Sara ang nagpapunta ng mga taga-Netherlands sa Davao kasi nga meron silang master plan ng flood control sa Davao. Hindi nyo pinondohan eh. Hindi nyo nga ginawa. Yun nga yung sinasabi nito ni Vince Dizon na matagal na palang in place etong main project ng flood control ng Davao. Hindi lang pinopondohan ng gobyerno. Nagpunta yung mga taga-Netherlands sa Davao para pag-aralan. Papaanong hindi nababahain yung Davao. Yun yung sinasabi ni Inday Sara noon na matagal niya ng kwento. Nasa Amsterdam kami, kinuwento na ni Inday Sara sa amin yun. Na magkakasama kami doon sa Dahig na may mga pinapunta sila ng mga taga-Netherlands. Kasi ngayon yun yung sinasabi niya, meron mga taga-Netherlands na nagpunta sa atin. Gago. Tangina mo, nagpunta yan nung panahon nung kay Inday Sara sa Davao. Hindi sa'yo yun. Inaagaw mo na naman. Hayop lahat na lang, ninakaw mo. Ano ba yung mga iba pwede natin gawin? And those are to na maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede naman hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na kaya meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering at kapag nakawin nyo na naman yan. which will be finished when Gago, yung hukay na lang sa libingan ng tatay mo, doon natin itapon lahat ng tubig para malunod siya. Oo, yung libingan ng tatay niya, yung ilalim nun, putang ina, pwede ka mag-party. Doon natin ilagay yung tubig. Within this month, matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. And we are also looking at the continuing upgrading of, for example, of the seawalls, of all the other detailed management of the floodwaters, and that is what we are trying to do. And not only in the initial briefing, doon sa mga kuhukayan natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin ipunin yung tubig, pinasabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it. Ang ina mo, Bongbong, hanggang ngayon nagpaplano ka pa din. Matatapos na yung termino mo, nagpaplano ka pa rin. Kung sana ginawa mo yan nung unang upo mo pa lang, di sana tapos na ngayon yan. Tangina nyo kasi puro nakaw ngayon. Nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito. Amin to, amin yan, amin to. Lahat puro kam-kam eh. Kaya wala kayong nagawa sa loob ng 4 na taon. So in your what? On your 5th year? Matatapos ka na. Doon ka pala nagpaplanong gumawa ng ganito. Kung may ganyan talaga tayo, noon pa sana. Wala eh. Inuna ninyo yung mga bulsa ninyo eh. Para hindi naman masayang dahil nakakapanghinayang makita natin nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan Ako, inumin mo. Painom mo sa mga anak mo para may magawa kayong mabuti sa kapwa ninyo. Nangihinayang ka pala eh. Kailangan natin yan. There is an interesting statistic here that the 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic size na swimming pool. Kaya you can just para to consider. Naman pala tuwan-tuwa siya, nagsiswimming yung mga tao sa baha eh. So maganda daw yun, maganda yung pagbabaha.
At least may swimming pool kayo. Wala kayong swimming pool, di ba? Oh, at least mayroon na kayong ilang Olympic size sa swimming pool. Very good. Nakapaligo na kayo. Nabasa pa mga gamit nyo, pati mga gamit nyo naligo. Oh, di ba? To be able to conceive or to be able to have an image for yourselves kung gaano karami yan, it is 50,000, the equivalent of 50,000 50-meter swimming pools that yung nakikita natin sa Ganun ka taratado. Pero believe din ako kay Bongbong kasi lagi niyang nakikita yung positibo doon sa negatibo nangyayari sa mga Pilipino. Para sa kanya talaga yung mga paghihirap nyo ay learning experience. Yung mga paghihirap ninyo ay there's always a good thing about it. Hindi naman lahat siya nakakasama. Kaya nga sabi ni Claire, yung pagbabaha ngayon, nakakatulong yan sa mga magsasaka natin. So kung merong mga nalulungkot na mga Pilipino dahil sa baha, meron din naman mga masaya. Gago, di ba? Gago talaga, putang ina, napakabobobo. Napakabobobo. So parang sinasabi niya na, di ba, nakakabuti naman dito kahit nakasama sa'yo, maging masaya ka na lang. Putang ina, mga gago na ito, mga inutil talaga. Hayop kayo talaga, tang ina yan. Sabi ko nga, hayop. Alam mo, dapat may inis kayo, pero matatawa ka na lang eh. May mga ganito palang tao talaga. Akala ko, putang ina, nilipol na ni Jesus lahat ng mga masasamang tao, putang ina, may natira pa. Lahat po palagay ko sa buong mundo, wala na masamang tao dito na lang sa Pilipinas, nagsama-sama. Tangina, kawawa naman tayo, no? Hindi na tayo umunlad. sa Rizal Memorial at sa mga ibang lugar. 50,000 of those size pools, the water that is contained in that was what fell in the past few days. So these are the things that we are doing. We will continue to dredge. Hindi naman titigil yan. Some of the pumping stations. Puta, yabang, no? Ang yabang, no? Parang hindi man lang siya nalulungkot. Si Pangulong Duterte, mayor lang siya. Mayor si Pangulong Duterte ng Davao. Nung nagpunta siya sa Yolanda, sa may lugar kung saan nasalanta ng Yolanda, ang lungkot niya talaga. Umiyak pa siya. Sabi niya, God must have been somewhere while this is happening to us. Siguro baka hindi siya nakatingin sa atin. Grabe ang inabot ng mga kababayan natin dito. Ramdam na ramdam mo, si Pangulong Duterte, mayor pa lang siya noon, ramdam na ramdam mo na talagang ang lungkot-lungkot niya. Bakit sinapit yun ng mga kababayan niya? Si Bongbong ang yabang. Proud na proud siya sa mga proyekto nila. Kahit naman nakikita nila na karamihan sa mga tao na apektado ng baha, talagang naghihirap sa buhay. Proud na proud siya. Ipagpapatuloy daw nila yung kanilang mga ginagawa. Lahat ng mga ginagawa nila na pagpapatuloy nila. Mapakaganda, ganito ang proyekto natin. May rocket tayo. Lahat yan, yung mga tubig na yan, iipunin natin yan. Gagamitin natin sa ganito. Huwag kayong mag-alala. Putang ina, ganun siya. Ganun katindi itong hayop na ito. Maniwala kayo, tang ina niyan. Sabi ko nga sa iyo, kung ako, ganito inaabot ng mga kababayan ko, wala akong kapal ng mukha na magyayabang-yabang pa dito. Proud na proud pa yung mga nasa likod niya na parang ang ganda ng ginagawa nila sa Pilipinas. Si John Vic Rimulya, tuwan-tuwa, putang ina, poging-pogi, nagbabarilan mga estudyante. Itong MMDA, putang ina niyan, yung EDSA, hindi na nawala yung traffic. Ito si Vince Dizon, lahat ng mga construction niyang pinagagawa dyan sa EDSA, bilyon-bilyon, sira. Ito naman si Recto, wala namang ginawa kundi taasan ng buwis. Pukin ng ina, mga salot yan. Mga salot, hayop na yan. Stop operating because there is no more water to pump out. But of course, they will stay on station at pagka tumuloy pa yung ulan, then we will continue to do what we had started to do this time. So, there is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin, nakabawas kaagad. Di ba? Ang ganda na nangyayari sa Pilipinas. So, may problema kayo ba sa inyo? Swerte nyo pa. Swerte pa kayo, ganyan lang. Kung hindi kami nagtatrabaho, putang ina, patay na kayo lahat ngayon. Mabuti na lang, masipag kami. Kasi kung hindi kami masipag, wala na. Oo, so kung buhay pa kayo ngayon, kahit binaha kayo, magpasalamat kayo sa amin. Dahil kung hindi kami nagtrabaho, patay na kayo lahat ngayon. Ganun yung sinasabi niya Di ba? Ay, nako. Anyways, palakpakan natin ang ating mga sarili. Nakabawi na naman tayo ng bahagya sa mga taga-gobyerno. Kahit papaano namura natin sila, okay lang. Wala silang ginagawa masama. Buti sana ko yung mga mabuting ginawa itong mga hindot na ito. Wala naman. Di ba? Wala. Hindi, wag. Sabi nito, ang hirap mong mahalin. Pilipinas kung mahal. Hindi, panatilihin nyo yung inyong pagmamahal sa bayan. Yung mga politiko, wag nyong mahalin. Pero yung bayan ninyo, wag nyong tigilan ng pagmamahal. Katulad ng ginagawa natin, wala tayong pake kung sinong presidente, kung sinong kalyado ng presidente, kung sikat to, hindi yan. Ang importante yung bayang Pilipinas. Pinapangako ko to sa inyo, mga bossing, na kapag si Inday Sara nang nakaupo na presidente, pipilitin ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para gisingin sila araw-araw.
Pag nakikita natin na may mali silang ginagawa, because no one's perfect, nobody's perfect, may makita tayong mali nilang ginagawa, i-ano natin sila, i-call out natin sila. Pero pag nakita naman natin na maganda yung ginagawa nila, i-highlight natin yan. But hindi tayo magkikibit-balikat at hindi tayo magtatanggol sa mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno because nilagay natin sila dyan for a reason. Main reason bakit natin sila nilagay dyan is para matulungan tayo na umangat ang buhay natin, matulungan tayo ng mga yan na gumanda ang estado ng buhay at ng bayan natin. Kung kahit sino pang presidente yan, pero wala namang vision para sa bayan. Kahit sino pang presidente yan, pero nagpapalaki lang ng bayag yan. Kahit sino mang presidente yan, pero tinutulugan yung problema ng mamamayan. Kaaway tayo niyan. Aawayin natin yan. Kahit sino pa yan. Duterte yan, Robredo yan, ano yan, Aquino yan, kahit sino pa. Oo, ang umupo dyan at nakita natin na walang silbi, aawayin natin yan. Kasi ang loyalty natin nasa bayan. O kung sino yung tumutulong sa bayan, ipagtatanggol natin yan. Flash Manuel, mabuhay ka. Kapag nakita natin, itong si Bongbong, sabi ko nga sa inyo, kung maganda naman ang ginawa sa Pilipinas na ito, edi sana pinagtatanggol natin siya ngayon. Hindi ba? Ang sarap-sarap sana kung ganun ng ano natin, yung kakampi natin, o wala sana nangyayaring injustice sa mga tao, edi sana, pinagtatanggol natin siya. Hindi puro palpak Kaya tayo bumabatikos. Hindi naman tayo binabayaran para bumatikos Oo, tayo, ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas. Nakikita natin, hindi maganda ang ginagawa nitong mga hayop na ito sa Pilipinas, ipagtatanggol natin yung bayang Pilipinas. So, panatilihin natin yung pagmamahal natin sa bayan. Alright? Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap